sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brenda, nakatira dito sa Balinbinwang sa Agoncillo sa probinsya ng Batangas. Matagal na po ako nakikinig since 2022 at maraming kwento na akong napakinggan dito na masasabi kong napakaganda at nakaka-inspire. Kahit horror ay meron kang mapupulot na aral. At dahil din dito ay nagpasya akong i-share sa inyo ang isang totoong kwentong hindi ko makakalimutan. Meron akong kapatid. Tawagin na lamang natin siyang si Vida. 3 taon ang tanda niya sa akin at aaminin kong mas maganda siya kesa sa akin. Close kaming dalawa dahil magkaiba ang aming personality. Ako yung tipo ng kikay, babaeng babae kung kumilos, habang si Ate Vida naman ay may pagka-boyish, maton at palaban. Katunayan ay kaya nitong mambugbog ng lalaki. Kaya walang nangangahas na manligaw sa ate ko dahil na rin sa takot. Hanggang isang araw ay bigla na lamang nawala si Ate Vida. Siyempre nag-alala kaming lahat, lalo na ang mga magulang namin. Pero ilang beses namin siyang sinubukang tawagan noon sa kanyang cellphone pero hindi niya sinasagot. Kaya nagpasya na sina mama at papa na magsumbong na sa mga pulis noon. Kaso lumipas ang 1 buwan simula nang mawala si Ate Vida ay hindi pa rin ito nahanap. Dahil sa pagkawala ng kapatid ko, marami tuloy haka-haka ang umuusbong sa mga kapitbahay at kabaryo namin. Maraming nagsasabi na nakipagtana ng ate ko sa jowa niyang sundalo na nagngangalang Dondon na nadestino sa lugar namin. Yon ang unang chismis. Kaya lang ang problema ay wala naman siyang jowa at ayaw ng ate ko sa may lawit. 2 years bago siya mawala, nag-out siya sa akin na isa siyang lesbian. Sekreto namin yung dalawa na naging pang-blackmail ko na sa kanya noong pasuin niya ng yosi yung medyo maliit na balat ko sa mukha. Hindi alam ni nanay at tatay, sa aming dalawa lang sa pamilya. Ang jowa niya talaga ay si Ate Joy na best friend niya. Natatandaan ko nung 1 linggo nang hindi umuwi si ate buhat sa trabaho niya bilang sales lady sa bayan, iyak nang iyak si Ate Joy. 1 buwan nang hindi umuwi si ate. Si tatay ay lumuluwas ng Maynila para pumunta ng Fort Bonifacio para hanapin si Dondon. Hindi kasi siya pinagkakanulo ng mga kasamahan niya na naiwan sa lugar namin. Pero Papa Dudut, pagbalik ni tatay pagkatapos ng 2 araw, lugong-lugo siya. Wala si ate kay Dondon, mas lalong na-chismis si ate. Sunod na linggo ay wala pa rin si Ate Vida. Nakapaskil na mukha niya sa mga poste at mga pader. Sunod na linggo, ni bakas ni ate ay wala pa rin. Kaya si nanay niyakag na si ate sa albularyo. 14 anyos ako nito pero ako ay hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Makatatay kasi ako at si tatay ay hindi naniniwala. Samantala sinama nila ako at ayaw na kasi nila akong iwang mag-isa sa bahay at yun na nga Papa Dudut. Tinawas nung manggagamot tapos ay nakurot ako ni nanay nung matawa ako kasi sabi ni Apong ay kinuha daw ng engkanto si ate. Medyo natigilan lamang ako sa pagngisi nung sabihin ni Apong na walang nadalang kahit na anong damit o gamit si ate at yung mga suot nito bago ito mawala ay matatagpuan namin
Sa sinasabing entrada, papunta raw sa mundo ng mga engkanto sa tabing ilog malapit lang sa amin. At sinabi pa sa amin ng albularyo na madaling araw namin itong silipin dahil maaari daw naming makita si Ate Vida. Kaya ayon Papa Dudut, sinama ako ni tatay sa tabing ilog na malapit sa bahay namin. Eksakto 12:00 ng hating gabi. Nanlaki ang ulo ko at hindi ako makapagsalita kasi kung saan sinabi ni Apong na makikita namin yung uniform ni ate bilang sales lady, sapatos, hikaw, kwintas, footsack at underwear nandoon. Sinama ko ni tatay kasi si nanay iyak ng iyak. Naniwala ako noon kaya lang habang tumatagal, nasasakal na ako. Mula nang mawala si Ate Vida, lumiit ang mundo ko. Lagi akong hatid sundo ni nanay, lahat ay bawal. Ultimo yung chance ko sanang makapag-aral ng kolehiyo sa Maynila dahil sa scholarship kaso'y hindi sila pumayag. Nagrebelde ako, kaya sa edad 17 may asawa na ako at anak. Alam ko Papa Dudut na naging masama akong anak. Sinisi ko si Ate Vida. Hindi ko pa kasi naisip ng mga panahong yon kung gaano naglalagablab yung pagmamahal ng magulang sa anak. Nung mga anak ako sa anak ko ay naabutan ako sa bahay. Umiiyak ang asawa ko sa taranta. Tinimplahan ba naman ako ng kape sabi ng komadrona mag-init ng tubig. Pagkalabas ng anak ko sa mundo ay may isang milagro ang naganap sa mismong bahay namin ni Mister. May kumatok. Binuksan ang asawa ko at hindi yon halusinasyon kasi kahit asawa ko at komadrona ay nakita siya. Si Ate Vida, kung ano ang itsura niya nung mawala siya ay hindi nagbago. Mas gumanda pa nga siya. Yung buhok niya ay pang shampoo commercial. Nandun pa rin yung galit ko sa kanya kaya habang pinapadede ko ang anak ko ay binato ko siya ng cup ng kape. Nakangiti siyang umiwas. Tumabi siya sa akin tapos ay sinuot niya sa anak ko yung kwintas na ang pendant ay batong makinis pero bilog na bilog. Sabi niya ay wag na wag kong huhubarin yon sa anak ko lalo pag nagdalaga na siya. Pagkasuot niya sa anak ko ng kwintas ay humarap siya sa asawa ko tapos ay may inabot siya. Pinipilit kong tumayo, hindi ko pa kaya. Kaya sinigawan ko siya na magpakita man lang kina nanay at tatay. Lumingon siya sa akin. Sabi niya ay hindi na po pwede at hindi nakakayanin ng oras. Ang sabi niya ay mag-ingat ako. Brenda, maging mapagtanong ka ulit at maiintindihan mo. Mahal na mahal ko kayo. Yon ang huling sinabi ni Ate Vida sa akin. Binigyan niya ng mga gintong alahas ang asawa ko. Siyempre binenta namin, ano pa ba hindi ba? Gamit yon, napagawa namin ang bahay namin at nila tatay. Si nanay iyak ng iyak. Tapos si tatay pinansin na rin ako sa wakas. Nagsorry kami sa isa't isa. Gamit pa rin ang pera ng pinagbentahan ng mga alahas. Nagnegosyo kami ng bigasan ng asawa ko na napalago naman namin. Malaki na ang anak ko noong maisipan kong mangumusta sa mga tiyaheng ko sa side ni nanay. Alam na rin nila yung pagpapakita ni ate. Pero ang paniniwala pa rin nila, nakipagtanan siya. Tapos etong asawa ko ay nagtanong sa kanila. Matalino ang asawa ko wag mo lang tarantahin. May kamag-anak daw ba kaming nakipagtanan din? Tatawa-tawa pa siya noon kasi ang tanong niya sa akin dati bakit parang super duper big deal yung pakikipagtanan ni ate. Sumagot yung tiyaheng kong pinakachismosa sa lahat. May pinsan daw silang nakipagtanan din dati at hindi na nakita pa. Nagkalkal pa siya ng picture nung makita ko ay parang walang dating sa akin. Pero mabuti na lamang itong asawa ko ay parang si Detective Conan. Kinuha niya kay nanay si Marisa, anak ko. Sabi niya ang galing parang kamukha daw ng anak namin yung nasa litrato. Hanggang sa sumapit ang taong 2023, 16 na si Marisa that time. Nakukonsumi na kami ng asawa ko kasi ang landi ng mga nagko-comment sa profile picture niya sa Facebook. Puro lalaki tapos may emojing apoy pa. Pero meron ding yung matalang o kaya ay may dila tapos talsik ng tubig. Mas nakakainis yung mga nabasa kong comment na wow ang ganda naman ni Idol. Para saan yung
Hindi ba? Pag tinatanong naman namin kung kilala niya lahat ng mga nagko-comment, ang sagot niya ay hindi. Ang kaigihan lang ay open sa aming mag-asawa si Marisa. Sinasabi niya lahat yung mga nangyayari sa kanya sa school. Sa lakad nilang magkakaibigan kahit pag may crush siya. Mabuti na lang at ganon ang naging relasyon namin sa kanya. Kasi kung hindi malamang ay isa na ako sa mga nakipag-away sa Facebook ngayon. Samantala, Papa Dudut, may nakwento siya tungkol sa panaginip niyang ayon sa kanya, parang dugtong-dugtong. Sa isang panaginip niya may poging lalaki daw na naghain sa kanya ng itim na kanin. May pagka-etyoser ang anak ko, dala niya hanggang sa panaginip. Hindi niya raw kinain yung kanin na yon kasi hindi daw mukhang malinis kahit ang pogi ng lalaki. Nagtinginan kaming mag-asawa kasi di ba ganon kapag kukunin ka ng engkanto. Agad naming ininsist sa kanya na kahit na anong mangyari ay huwag na huwag siyang kakain ng itim na kanin kahit panaginip lang yon. Hanggang sa dumating ang buwan ng August 2023 dito nagsimula yung mga kakaibang nangyayari sa amin. Gising akong maaga lagi kasi nagluluto akong ng almusal namin. Nataong naubusan pala kami ng mantika. Lumabas ako ng bahay para bumili ng mantika. Sa tapat lang namin yung tindahan. Pagbalik ko doon ko napansin na may bulaklak sa gilid ng pintuan. Bungkos lang naman at hindi nakabukay. Pinasok ko sa loob, nilagay ko sa vase namin tapos ang lawak ng ngiti ko kasi akala ko ay galing sa asawa ko. Hanggang sa naabutan ko na rin kasi siyang gising. Nasa kusina na siya. Biniro ko siya na kung gusto niyang sundan na namin si Marisa ay payag ako. Basta siya ang iire. Kaya lang ay tinignan niya lamang ako na parang takang-taka. Pinakita ko yung bulaklak, white roses pa yon. Sabi niya ay hindi siya yung nagbigay noon. Pag siya ang maglalambing ay pagkain daw ang ibibigay niya. Doon ko lang naisip na oo nga. Pagising ni Marisa may hawak siyang bulaklak. White rose din pero iisa lang. Nay, anong meron? Bakit may pabulaklak kayo? Bungad niya sa akin. Pagkakita niya sa bugkos ng white roses na nilagay ko sa vase. Tinanong ko kaagad kung saan niya nakuha yon. Hindi naman kasi pwedeng sa vase niya nakuha kasi hawak ko yung vase. Pagsagot niya nang sa bintana po, takbo kami mag-asawa sa kwarto niya. Sliding ang bintana namin sa bahay pero walang grills. Akala kasi namin tao yon na stalker. Kaya pag putok ng liwanag, naghanap agad ng welder ang asawa ko. Pinatabi muna namin siya sa kama namin mag-asawa hanggat hindi nagkaka-grills ang bintana. Buong August, walang nangyari. Pagdating ng September, eto na naman. Nagising ako bigla at hindi ko alam kung bakit. Bumangon ako, sinindi ko yung ilaw, asawa ko naman, nagmo-Mobile Legends pa. Tinanong niya kung bakit. Sagot ko ay hindi ko alam. Nanonood ako kung papaano siya mang-asar sa mga kalaro niya tapos ay kumabog ng mabilis ang puso ko. Nanay's intuition, sabi ng kumare ko. Pagkabog kasi ng mabilis, mga ilang minuto lang ay biglang tumunog ang messenger ko. Pagbukas ko, chathead ni Marisa. Hinila ko palabas ng kwarto ang asawa ko. Binitawan naman niya kaagad ang cellphone niya, sabi ko ng pabulong si Marisa nag-chat, pinapupunta tayo sa kwarto niya. Hindi ako kumatok, bigla ko na lang binuksan ang pinto. Yung kabog ng puso ko yung sigaw ko sa pangalan niya nang makita kong wala siya sa kama. Tapos may tumawag sa akin galing sa silong ng kama. Nilabas siya ng tatay niya, nasa silong nga siya. Basang-basa siya ng pawis pero nanlalamig ang buong katawan niya. Yumakap siya sa akin tapos sabi niya doon na muna siya matutulog sa kwarto namin. Sige naman ako. Nauna kaming mag-ina sa kwarto, asawa ko ay tsinek pa muna ang kwarto niya, sinara yung bintanang nakabukas at buong bahay na rin. Pagbalik niya ng kwarto ay saka umiyak si Marisa. Pinakalma namin siya tapos ay binaby. Nung magkwento siya parang gusto kong ibalik na muna siya sa sinapupunan ko. Nagising na daw siya at hindi niya rin daw alam kung bakit. Pero pagmulat niya ng mata ay may nakatayong lalaki sa tapat ng bintana.
Sinasabihan siyang tanggalin niya yung kwintas niya at ibigay sa lalaki kasi kung hindi daw may mangyayaring masama sa amin ng tatay niya. Yung kwintas na bigay ni ate pagkapanganak ko sa kanya. Sobrang higpit ng iyakap ko sa kanya tapos ay binilinan siya ng tatay niya na ano't anuman ay huwag na wag yung tatanggalin. Tumango-tango lamang ako. Wala akong masabi. Isang linggo na siyang nasa tabi namin natutulog. Nang ginabi ang asawa ko dahil may mga dumating na mga palay, nagbaba sila sa kiskisa namin. Ang sinara ko lamang yung doorknob sa pinto. May mga tanod sa harapan ng tindahan kaya hindi naman ako nabahala na kami lang ng anak ko. Nakakaloka nga lang pag hindi tao ang kalaban. Nauna akong nakatulog kasi si Marisa ay may ginagawa pang kailangan niya sa school. Ang panaginip ko bago ako magising, nahulog daw ako. Napamulat lamang ako pero hindi ako makagalaw. Kinutuban na ako na baka nagkaka-sleep paralysis ako. Hindi ako nagpanik nung una kaso may humawak sa kabilang kamay ko. Inipit yung mga daliri ko at hindi ko alam kung ano o sino yung humawak. Kasi ang nakikita ko lang yung pinto ng kwarto at yung kisame. Inaalala kong pilit kung may ganon pag sleep paralysis. Tapos naalala ko yung daliri sa paa. Kaya lang may humahawak din sa paa ko. This time nga lang ay nakita ko na sobrang itim na lalaki. Nakangiti ng nakakaloko sa akin. May itim-itim din ang ngipin niya. May halong pula yung mata niya. Pumikit ako at magdadasal na ako nang may parang sumasayad sa mukha ko. Pagmulat ko ng mata ay may babae na nasa ibabaw ko at hindi siya nakaibabaw sa katawan ko. Yung ulo niya lang. Parang sinasadya niyang isayad yung buhok niya sa akin para hindi ako makapagdasal. Yung paa niya ay nakatapak sa kisame. Nandun pa rin yung lalaki sa paanan ko. Nagsimula na lang na may bumubulong sa magkabilang tenga ko. Pumikit ako tapos ay nagdasal na kahit talagang takot na ako. Napabangon ako kasi napaaray ako. Yun pala ay sinampal ako ng asawa ko na dumating na pala. Si Marisa, narinig ko pa yung pagsigaw niya ng Jesus, iligtas niyo po ang nanay ko. Bago siya yumakap sa akin. Pumunta kami ng ospital kasi akala nilang mag-ama ay na-stroke ako. Nakabaluktot daw kasi ang dalawang kamay ko at umiikot-ikot ang eyeballs ko at nag-death rattle na ako. Sa takot ko na rin ay hindi agad ako nakapagsalita noong sabihin ng doktor na mataas nga ang blood pressure ko. Pumirma ako ng waiver na lalabas ako. Natural na tataas ang presyon ko, ikaw ba naman ang makaranas ng ganon? Samantala papadudot, pag uwi namin sa bahay ay saka ako nagkwento. Hindi natulog ang asawa ko at binantayan niya kaming mag-ina. Umagang-umaga kinausap ko ang anak ko bago siya pumasok na huwag niyang mamasamain kung ihahatid at sundo namin siya hanggat hindi naaayos yung mga nangyayari. Naintindihan naman daw niya. Hinatid namin siya. Asawa ko ay hinatid ko rin muna sa bahay ng mga magulang niya para itulog muna niya. Ako naman ay pumunta sa bahay ni Apong. Patay na si Apong, pinalitan siya ng apo niya na kabatch ko noong high school. Hindi pa man ako nakakapasok sa bakuran nila ay hinarangan niya ako. Sabi niya ay ayaw niyang makialam. Kaya napilitan na lamang akong umuwi sa bahay namin. Iniyak ko kay nanay lahat kasi natatakot na ako. Tapos ay doon ko lang din nalaman yung nararamdaman nila ni tatay noon. Yung takot na pati ako ay mawala sa kanila. Nag-guilt trip ako nang wala sa oras. Pero hindi pa rin nasolusyonan ang problema. Ang sumunod na nakaranas ng naranasan ko ay ang asawa ko. Nakita niya rin yung maitim na lalaki at yung babaeng nakatiwarik sa kisame. Tapos ay sumapit ang Oktubre, nagkasakit si Marisa. Tuwing hapon ay nilalagnat. Pinahospital namin siya, gumaling naman siya pero nawala ng ganang kumain. Lagi niya ring sinasabi na huwag kaming magpapabango kasi sobrang nahihilo siya. Yung biyanang kong babae bumisita ng bahay at isang buong linggo na pagpatak ng 6:00 ng gabi magsasaboy siya ng asin sa labas ng bahay palibot. Anong balik yung pagiging masigla ni Marisa, sa amin pa rin siya nakatabi pero mas naging okay na siya.
Nakagawian na namin yung magsasaboy ng asin tuwing hapon. Sumapit ang November 2023. Hindi namin nagawa isang hapon dahil umulan. Sabi ko sa asawa ko ay okay lang siguro isang gabing liliban lang naman. Kinagabihan habang kumakain kami may nagtaupo. Bungad sa akin yung kaibigan ni Marisa, si Trisha. May kasamang poging lalaki na parang kaedad lang nila. Dahil kaibigan ni Marisa, pinapasok ko sila. Hinarap sila ni Marisa, ako naman sabi ko doon na sila kumain, magluluto lang ulit ako. Asawa ko naman ay bumili ng maiinom nila. Habang nasa kusina ako at nagluluto nang may marinig akong nagsalita ng nanay. Pagtingin ko ay anak ko pala yung nagsabi. Pagpunta ko ng sala, magkayakap na sila ni Trisha. Yung lalaking pogi nakatingin lang sa kanila pero alam nyo yung tingin na creepy? Ganon. Hinila ko sila palayo sa lalaki. Tanong ko sa lalaki anong trip niya. Hindi niya ako tinignan pero ang sagot niya ay tanggalin mo Marisa, tanggalin mo. Si Trisha nagsimulang magdaldal na hindi niya raw alam paano siya napunta sa bahay namin at naimasmasan na lamang daw siya bigla. Hindi niya rin kilala yung lalaki. Siyang pagdating ng asawa ko. Lipatingin niya sa amin at sa lalaki tapos ay may naisip ako bigla. Tay, bawal palang lumiban sa asin. Hindi naman nataranta ang asawa ko at dumiretso sa kusina. Paglabas niya ay sinaboy niya yung isang lalagyan ng asin sa lalaki. Hindi nawala yung lalaki na siyang inaasahan naming mangyayaring mag-asawa. Pero nanakbo siya palabas ng bahay. Umuusok siya mga Mars. Ang anak ko ay hindi mapatigil sa pag-iyak. Ayaw din kaming iwan ng asawa ko para ihatid si Trisha kaya tinawagan ko yung isang tauhan namin sa bigasan at nakisuyo na siya ang maghatid. Naabutan niya si Marisa na umiiyak. Hindi naman siya nagtanong ora mismo. Kinabukasan sa bigasan pagkahatid namin kay Marisa sa school. Lumapit siya sa akin. Asawa ko kasi nasa kiskisan sa likod. Ako naman ay nasa kaha. Tinanong niya kung may umaway ba kay Marisa at umiiyak kagabi. Tinimbang ko kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Pero sinabi ko pa rin at kung tawanan niya ako, sisitahin ko siya. Sa huli, Papa Dudut, sinabi ko naman sa kanya tapos sabi niya sa akin, Ate Brenda, gusto mo magtanong ako sa lola ko tungkol dyan? Aniya. Dagdag pa niya, may mga alam daw kasi ang lola niya sa mga engkanto. May pinapakita siyang nakapirdeble sa loob ng gamit niyang square na pulang tela, parang super mini unan. Katulad nito ate, kami ng asawa ko at 3 anak ko ay meron ito na gawa ni lola. Lapitin kasi ng aswang ang mag-iina ko. Sa awa naman ng Diyos, nung lagi nang nasa amin ang mga ganito, hindi na kami nagigising na may manok o baboy o aso o pusa sa loob ng bahay namin at nakatingin lang. Papa Dudut, bilang isang ina, ay hahamakin ko ang lahat. Paniniwalaan ko yung para sa iba'y kabaliwan kung ikakaligtas naman yon ng nag-iisang anak ko. Sinabi ko sa asawa ko yon at sabi niya agad ay sige mamaya pagkasundo kay Marisa. Kaya nung susunduin na namin si Marisa ay maaga kaming nagsara kasama namin si Melo yung tauhan ko. Nasa kapatid niya nakatira sa lola nila. Pagpasok namin sa loob ng bahay at maupo sa tabi ng lola nila na nasa tumba-tumba, nginitian kami ng matanda. Medyo nagulat lamang ako kasi bulag ang lola nila pero parang alam na alam niya kung saan kami banda. Yung mga susunod na usapan nagpawindang sa mga brain cells ko. Kilala ko ang ate mo. Alam kong hindi siya nakipagtanan apo. Nagsakripisyo siya para sa iyo, wika ng matanda sa akin. Wala pa kaming sinasabi na kahit na ano bukod sa sabi ni Melo na Lola Mano po. Yun palang mga Mars kaya gulat kami. Ang pagkakamali lamang ng ate Vida mo ay nagpaloko siya. Hindi siya naniwala sa akin na umepekto ang ginawa niya para hindi kanya makuha. Sabi pa nito. Napahawak na lamang ako sa paso ko sa mukha. Yung kinakalagyan ng balat ko dati. Tapos dahil nga matalino ang asawa ko,
siya yung nakapagdugtong-dugtong. Tango lang ng tango si Lola habang sinasabi niya yung theory niya. Kaya pinaso-paso ni ate yung balat ko ay para hindi na yon makita ng engkanto. Kaya lang siguro na loko nga siya na hindi yon sapat para hindi ako makuha kaya nag-volunteer siya. Pero may tanong pa rin kami. Bakit yung balat? Anong meron doon? May isa sa mga ninuno ninyo na katulad mo at ng anak mo at ng tiyahin mo ang may ganyang balat sa muka na nakapagdadala ng binhi ng engkanto. Naisip niya na maaring katulad nyo rin ang ninuno nyong yon, wika pa ng matanda sa akin. Napahawak ako sa puson ko. Hinawakan naman ako ng asawa ko sa kamay tapos ay bumulong siya. Hindi raw niya mapaniwalaan na nangyayari sa amin ito. Tapos nagtanong siya kay Lola bakit parang maraming alam si Lola. Hindi sila lahat magkakatulad. May mga mabubuting katulad nila na nagnanais na makatulong sa atin. Nasa paligid lamang sila nakikinig nagmamatsyag. Ibang sagot ng matanda sa tanong ng asawa ko. Samantala pinagmeryenda kami ng kapatid ni Melo. May naisip akong tanungin. Kung kamusta na si ate, kung okay lang ba siya doon, kung pwede siyang magpakita man lang kina nanay. Matagal ng panahon na natanggap ng mga magulang mo na wala na siya. Bakit mo pa sila pahihirapan? Matagal na ring wala na sa mundong ito ang ate Vida mo. 20 taon na rin. Nasa payapang lugar na siya sa ngayon at saka muling babangon sa araw ng paghuhukom. Yun lamang ang sagot ng matanda sa akin. Pagka-uwi namin ay mas lalong naguluhan ang aking isipan. Ang naintindihan ko kasi sa sinabi ni Lola ay matagal nang patay si ate Vida. 20 years na. 14 ako nung mawala siya, 33 na ako noon. Sino yung kamukha ni ate na nagbigay ng pera at kwintas at nagpoprotekta kay Marisa? Paikot-ikot ako sa higaan dahil hindi talaga ako makatulog sa pag-iisip. Asawa ko ay nagbabasa lang ng mga kwento para may makuhang info. Si Marisa ay tulog na. Tapos ay bigla niya akong kinalabit. Shinare niya yung nabasa niyang article, hindi naman direktang tungkol sa engkanto pero kasi sabi sa article na English elementals tapos yung description nung nasa article sa mga elementals ay parang sa engkanto sa Pilipinas. Ang sabi ang mga elementals ay parang black and white lang ang nakikita sa mundo natin dahil sa polusyon. Kaya may mga elementals na nang-i-stalk ng mga tao through smell. Sabi ng asawa ko kaya pala may napanood siyang na-interview sa KMJS noon na may manliligaw daw na kapre pero hindi naman daw maganda. Nagdedebate kaming dalawa nung nakaamoy ako ng mabango. Sa sobrang bango ay napapikit ang mata ko. Nakapagsabi pa ako sa asawa ko na matutulog na ako. Tanda ko itong panaginip ko na sa tabing ilog daw ako kung saan namin nakita ni tatay yung mga gamit ni ate. Andun si ate sa tabi ko at pareho kaming nakatabi sa ilog. Nagsalita siya pero yung bibig niya ay hindi bumubuka. Pero boses niya talaga. Pasensya na sa paggamit ng mukha niya. Hindi ka kasi magtitiwala kung gagamitin ko ang totoo kong mukha. Matagal na kitang gustong makausap. Kaya lang kita mo nung unang beses kong subukan natakot ka lang. Napunta ka pa ng ospital. Sinubukan ko rin kay Joren pero wala rin. Nakakalokang sabi niya. Nang biglang bumalik yung na-sleep paralysis ako. Sa panaginip ko alam kong nanlalaki ang mata ko kahit na hindi ko nakikita. Pero alam kong dilat na ang mga mata ko. Tumawa siya sa boses pa rin ni ate. Sabi niya mga kaibigan niya yung 3 tapos siya yung bumubulong sa akin noon. Gusto ko siyang sabunutan pero wala akong kontrol sa panaginip ko. Sabi niya lang ulit kailangang matakpan niya yung marka. Pagising ko'y wala na akong katabi. Naamoy ko na nagsasangag ang asawa ko. Si Marisa ay masigla na ng kaunti. Hinatid namin ulit siya sa school tapos bago siya pumasok sa gate ng school sabi niya may shoot sila kaya huwag siyang maagang sunduin. Shoot ng movie na project nila yung Pinapa-Heart React sa Facebook. Pagdating ng bigasan, nagkulong kaming mag-asawa sa maliit na kwarto doon at naghawa kamay kami tapos ay nagdasal.
Hindi naman ako iyakin pero naiyak ako ng sobra habang nagdarasal, habang nagsasabi na ingatan niya ang anak ko. Huwag niyang pabayaan. Sa aming dalawa ng asawa ko yung masasabi kong may pananampalataya talaga. Pero ng mga oras na yon ay buong puso akong nagdasal para kay Marisa. Bandang 4:30 pinagligpit ko na sila. 4 p.m. ang uwian ni Marisa pero sabi niya wag siyang maagang sunduin. 4:45 may tumatawag sa cellphone ko pero hindi ko nasagot kasi bumabali yung dalawang babae kong tauhan. Tumawag ulit, asawa ko ang sumagot. Nang bigla na lang napamura ang asawa ko. Bakit Joren? Anong nangyari? Nag-aalala kong tanong. Si Marisa. Yun lamang ang nasabi niya habang nagmamadali siyang tumakbo palabas ng bigasan, sakay ng motor at iniwan ako. Nabitawan ko ang hawak ko at nahilo ako sa nerbiyos. Kinailangan kong paypayan nila Melo. Tapos nung nakabawi na ako ay nagboluntaryo si Melo na ipag-drive ako. Naabutan ko na may kinubabawa ng asawa ko. Malaking tawang asawa ko tapos makita-kita ko yung binubugbog niya ay estudyante lang din. Papalapit na ako sa kanya noong may yumakap sa akin. Si Marisa. May panyo siya sa gilid ng mukha niya. Umiiyak siya. Pagkatanggal ko ng panyo ay nasigaw siya. Yun pala yung binubugbog ng tatay niya ay pinaso siya sa mukha ng piso noong pumasok siya ng CR para magpalit ng damit. Lalaki yung nagpaso sa kanya. Nayakap ko siya ng mahigpit. Kaibigan niya yung tumawag pala sa akin sa cellphone. Sinara kasi nung lalaki yung pinto ng CR at puro iyak ni Marisa ang naririnig nila. Nanginginig ako ng sobra. Tinawag ko ang asawa ko baka kasi mapatay na niya yung bata. Siya namang pagdating ng dalawang guard na basang-basa na ng pawis. Kanina pa raw silang paikot-ikot sa loob ng building at hindi daw nila alam bakit bastang hindi sila makalabas. Pagtanaw ko sa pinanggalingan nila ay may nakita akong 4. Yung lalaking maitim, may taong maliit, may babaeng sabog ang buhok at sa gitna nila lalaking may brown complexion kaya maraming parang tattoo. Kahit sa mukha tapos ay nakabahag. Tinakpan niya ang mukha niya tapos ay nag-iba siya bigla. Naging si Ate Vida tapos snap, ganon nawala na sila. Nag-sink in sa akin ang lahat. Hinila ko ang asawa ko kasi yung batang inibabawan niya alam kong inosente. Sabi ko ay tama na, tinuro ko si Marisa. Minura niya yung batang inosente na naggamit lang ng engkanto para tulungan ang anak ko. Niyakap niya si Marisa tapos punta na kami ng ospital. Pinaso ng piso yung balat ni Marisa. Noong tapos nang gamutin ay niyakap ko siya. Nay, takot na takot po ako. Ayaw ko po munang pumasok, sabi niya sa akin. Kahit mid-school year na, kahit maraming nasayangan, ginalang naming mag-asawa ang kagustuhan niyang tumigil. Ang masasabi ko lang ay tapos na talaga. Sa kabilang banda, wala kaming inaksayang panahon noon, Papa Dudut, at pumunta kami sa simbahan noon para muling humingi ng tulong. Dinasalan kami ng pare. Tapos ay binindisyonan ang buong bahay pati na rin ang bigasan namin. Bukod sa binigay ni Ate Vida na parang kwintas ay may pinasuot din kami kay Marisa na maliit na medalyon na kung tawagin ay St. Benedict's Medal na mabisa raw pantaboy sa mga masasamang elemento. At mukhang nagkatotoo naman kasi simula noon ay wala na kaming nararamdamang kababalaghan sa bahay namin. Fast forward to present day. Eto kami Papa Dudut, balik normal ang aming mga buhay. Pero ganun pa man ay hindi pa rin kami pasisiguro at palagi kaming alerto lalo na pagdating sa kaisa-isa naming anak na si Marisa. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Brenda. Tanging pag-ibig at paniniwala sa Diyos ang makatatalo sa mga elementong gustong manakit o gumawa ng ikakapahamak ninyo. Tandaan ninyo na walang ibang nilalang ang mas makapangyarihan kesa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag natin kakalimutang magdasal sa Kanya araw at gabi at magpasalamat sa patuloy niyang pagbabantay at paggabay sa atin sa tamang landas.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po